Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel and update lang tayo sa bracket matchups and game schedules ng paparating na FIBA Asia Cup qualification round at quarterfinals round. Okay, so narito yung mga result muna guys ng kakatapos lang na group stage. Yan, so nandito mga bay yung resulta. So check mo muna kung sino yung mga currently nag-top sa kada team nila and yung mga rankings sa bawat group. Simulan muna natin sa group A. So number 1 dyan yung Australia with 3 wins and 0 loss. Pangalawa naman dyan ang Korea with 2 wins and 1 loss. And then number 3 naman dyan ang Lebanon with 1 wins and 2 losses. Okay, so ang tanggal sa group A is ang Qatar with 0-3. Yan. So marami nagsasabi na kinarma yung Qatar dito mga bayan, dahil sa dami ng foreign players sila na ginawa nilang local players. So nakarma tuloy sila at hindi sila nakakuha ng ni isang panalo dito sa FIBA Asia Cup at napunta pa sila sa group of death ng grupo sa FIBA Asia Cup 2025. So talagang grabe yung naging karma ng Qatar dito mga bayan. So sa group A, pasok sa quarterfinals ang Australia. Waiting na lang sila mga bayan. Tapos sa group B naman, ito, number 1 sa group B ang Iran with 3 wins and 0 loss. Number 2 naman ang Japan with 2 wins and 1 loss. Ang tanging talo lang nila is sa Iran. Na-upset sila ng Iran, And then third place naman para sa group B ang team ng kababayan nating si Jericho Cruz na Guam with 1 win and 2 losses. So ang tanggal dito sa group B is yung Syria with 0 wins and 3 losses. Yan. So waiting na sa group B ang Iran. And then pasok naman sa qualifications ang Japan at Guam. So ang mga crossover nila dito mga bayan, ito yung crossover matchup ng group A and B. So yung Guam, mga kalaban nila is yung Korea, which is yung number 2 sa group A. And then yung Japan naman is mga kalaban nila ang Lebanon. Okay, so magandang matchup to, Japan versus Lebanon. So mamaya magbibigay din tayo ng predictions natin after natin makita yung bracket. Okay, tapos sa group C naman, number 1 dyan ang China with 3 wins and 0 loss. Number 2 naman ang Saudi Arabia with 2 wins and 1 loss. And pangatlong Jordan with 1 win and 2 losses. Laglag naman sa group C ang India with 0-3 and 0 wins and 3 losses. Pero kudos to India mga bayan, sobrang ganda ng pinakita nila sa FIBA Asia Cup 2025. And ang laki din ng improvement nila para sa team na to. Compare sa mga previous na naging mga laro nila sa FIBA. So sobrang laki ng in-improve ng India and in fact sa ibang mga laban niya nakakasabay sila, muntik pa nga nilang ma-upset yung Jordan. Okay, so talagang malaki yung in-improve ng India and malamang magiging contender din to in the near future, siguro mga ilang years pa para ma-develop talaga yung program nila dito sa India. Next naman is yung group natin, yung group D. By the way, yung pasok sa group C is China, waiting sila sa quarterfinals. Sa group D naman natin, New Zealand ang number 1 with 3 wins and 0 losses. Number 2 yung Chinese Taipei with 2 wins and 1 loss. And number 3 yung Gilas Pilipinas mga bayan with 1 win and 2 losses. Ang nalaglag naman sa group natin, which is yung Iraq. Yan, with 0 wins and 3 losses. So para naman sa crossover, waiting yung New Zealand sa quarterfinals. Tapos sa crossover qualification matches, makakalaban ng Chinese Taipei yung Jordan and makakalaban ng Gilas Pilipinas yung Saudi Arabia. Okay, so check natin yung game schedule mga bay, So meron ng mga game schedule para sa qualification matches. Okay, and yung oras. Yan, so mamaya first game sisimula na alas 7 ng gabi yung first game ng qualifications. Magsisimula yan sa Chinese Taipei versus
Jordan. So 7 PM yan mga bayan, no? Dito sa Pilipinas. Pwede kayong makapanood ng live dyan dito sa FIBA Asia Cup website. Tapos ang inaabangan natin na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia, second game yan. Mamayang alas 12 ng madaling araw, August 12. Okay. Tapos sunod naman yan, kinabukasan August 12, alas 7 ng gabi. Yan. First game is Korea versus Guam. And then ang last game ng qualification to quarterfinals is Lebanon versus Japan. Yan, August 13 yan, alas 12 ng madaling araw. Okay? So, check naman natin yon yung bracket. Ito, maraming nag-aabang ng bracket ng sino-sino yung magkakaharap na matchups and yung mga posibleng makalusot. Okay? So, nandito rin yung predictions natin. So, simulan natin dito sa Japan versus Lebanon. Etong matchup na to, para sa akin 50-50 to. Yan. Any team pwedeng manalo dito. Pero I think lamang ng konti. Okay, yung Japan, sila yung may chance para sa akin na manalo and makapasok sa quarterfinals kontra sa Lebanon. Dahil sa kadahilan ng hindi ito yung best lineup ng Lebanon. So wala si Arakji and then wala din yung ilang naturalized player nila na parati nilang ginagamit. And wala din yung local na sentro nila, si Haidar. So, pero nandito pa rin naman yung ibang mga players nila na parating nasa national team. Pero iba yung naging laruan ng Lebanon, ano? Kapag walang Wael Arakji. So, para sa akin, pabor ako dito na Japan ang makakapasok sa qualification to quarterfinals kontra sa Lebanon. And kung sino mga makapasok dito sa dalawang to, naghihintay sa kanila ang New Zealand. Okay? Next naman ang Korea versus Guam. Siguro ito yung masasabi kong isa sa mga madaling laban na hulaan kung sino yung mananalo. Dahil sa tingin ko, hindi pa siguro kayang talunin ng Guam ngayon yung Korea. Okay, sa ganda ng pinapakita ng Korea sa last 2 games sila kontra sa Lebanon and sa Qatar. Medyo mainit ngayon ang Korea papasok ng qualifications to quarterfinals. Pero may chance naman na maka-upset ang Guam dito mga bayan. May chance silang manalo kontra sa Korea. Pero ganun nga, suntok sa buwan din yung chance na yon na manalo ang Guam kontra sa Korea. So para sa akin, Korea pa rin yung makakapasok dito. And ang mga kalaban nila waiting for quarterfinals is China. So sobrang gandang matchup dito mga bay. Pagdating ng quarterfinals, Korea versus China. Alam natin yung history ng dalawang team na to sa pagdating sa FIBA basketball. Kumbaga meron tong bloodbath or hindi maganda yung history ng Korea at China pagdating sa basketball. So magandang matchup to. Okay. Tapos sunod is yung Chinese Taipei and Jordan. Ito masasabi ko rin 50-50. Hindi ko pa malalaman talaga kung sinong mananalo dito. Kasi medyo nag-downgrade yung Jordan ngayon. Dahil hindi rin kompleto yung lineup nila. Wala si RHJ. Yun, si RHJ talaga yung parang nagpahina sa Jordan. Yung kawalan ni RHJ, ano. And then in the other side naman, yung Chinese Taipei, ang ganda ng nilalaro nila and ng improvement nila. So 50-50 to para sa akin, pero ang prediction ko dito, Chinese Taipei yung papasok sa quarterfinals. Matatalo nila yung Jordan based sa naging performance ng Jordan sa group stage, yung pagkatalo nila sa Saudi Arabia and sa China, and sa naging performance nila na muntik din silang matalo ng India. I'll go for Chinese Taipei for this one. And ang mga kalaban nila sa quarterfinals is yung Iran. To, very good matchup din to. Isa sa sabihin na nating ito yung pinakamadaling ka-match up pagdating ng quarterfinals, which is yung Iran. Kasi yung Iran, hindi sila, kung i-compare mo doon sa 4 na teams na waiting sa quarterfinals, Australia, New Zealand, and China, yung Iran yung sabihin nating pinakamahina doon sa 4 na naghihintay sa quarterfinals. Dahil nga
Yung lineup ng Iran yun is hindi na katulad ng dati, hindi na sila yung Iran na powerhouse talaga pagdating sa FIBA Asia. So, mga bata na karamihan yung mga nasa lineup nila. May mga veteran pa rin naman, pero iba na yung laruan ng Iran nung wala na sina Haddadi. Okay, so Chinese Taipei and Iran, and kung mapasok yung Taipei dito, malaki yung chance na baka makalusot sila, matalo nila yung Iran and pumasok sa semifinals. And syempre last mga bayo, no, Saudi Arabia versus Philippines. Ito 50-50 rin para sa akin. May hirapan yung Gilas dito. But still, dahil home court ng KSA, yan, kaya ako sila binigyan ng chances na 50-50. And syempre yung mga dalawang players na nagbubuhat sa kanila. And based na rin sa naging performance nila, no, sa group stage na 5 points lang dumikit sila sa China. 5 points lang yung talo nila sa China. And tinambakan nila yung Jordan and yung India. So, mahirapan ang Gilas dito. Pero, prediction ko dito, Gilas. Gilas pa rin. Yun nga lang, kung sino ang makalusot dito, Saudi or Philippines, naghihintay sa kanila yung supposed to be team na magcha-champion ngayon sa FIBA Asia Cup, which is yung Australia. Okay? Pero kung titingnan mo ng mabuti kung sino yung may chance na matalo yung Australia between Saudi and Philippines, sa tingin ko Philippines yung may chance na matalo yung Australia. Kaya lang kailangan talaga munang talunin ng Gilas yung Saudi Arabia. So, yun lang mga bayan, no? Maraming salamat sa panonood.